Yo, kamusta? Si Floyd to ng Spec Technology. At yun, meron akong project ngayon, hindi naman siya confidential, kaya okay lang siguro na i-share ko kung paano ko to ginawa. Reason behind kung bakit ko to sinishare, nakikita ko kasi sa mga beginner, especially dun sa mga Arduino group na nakikita ko na may ginagawa silang project, two or more devices. And based dun sa nakikita ko, sa isang device, at meron din siyang specific na library tsaka program, okay naman siya. But, ang nangyayari, like for example, itong NRF and then LCD, pag integrate mo siya, somewhere, somehow, nagkakaroon siya ng error or bug. So, ngayon, papakita ko, habang binubuo tong buong project na to, papakita ko ano ba yung ginagawa ko step by step para i-integrate yung one device into another device. Sa isang program lang siya. Okay? So, for now muna is, ang kailangan nyo lang is itong LCD. Actually, ano to, I2C yung ating LCD. And yung ating Arduino Uno, which is supported naman siya ng ating I2C Communication Control Protocol. Meron siya ng I2C yung ating Arduino Uno. So, hindi nyo kailangan gayahin to yung setup ko na ganito. Kaya ako lang mag-ganito para lang to connect it well yung ating, yung contacts ng LCD papunta sa aking Arduino. So, you can buy naman ng mga jumper wires dun sa Lazada or Shopee or TikTok, saan na kayo bumibili. So, dito is yan, ang kailangan yung jumper wires for this LCD is male to female connector or jumper wire. So, yun lang naman. And same with dito sa ating RFID na kailangan din natin at meron din tayong servo, meron din tayong capacitive tsaka inductive sensor na gagamitin throughout this project. At iisa-isahin natin kung paano natin i-integrate yung mga device na yun into one program file. So, ayan. So, una muna is kailangan muna natin i-check yung mga device natin. Like for example, this LCD and itong RFID, kung gumagana ba siya at ano ba yung mga library natin, na libraries or set of code na gagamitin upang mapagana siya. And after that, isa-isahin din natin na LCD muna, going to RFID, then sensor, servo motor, kung hindi siya magkaka-error. Kung magkaka-error man siya, along the way, sisikapin natin na bibigyan ng solution, or else kung wala talagang solution, like for example, gumamit yung tatlong devices na nangailangan ng SPI pin at kulang ka sa pin, so you can upgrade your board from Arduino to Mega. And kung complete talaga yung code ng dalawa, so you can put two Arduinos para i-work yung projects na yon, and gagamit na lang tayo ng ibang communication para mag-usap yung ating isang Arduino dun sa another Arduino, which is tatawagin natin yun na master and slave na configuration. But for now, LCD muna tayo. So yung ating LCD, meron tayong pin na GND, BCC, SDA at saka SCL. Okay? So, hindi ko na kailangan i-go through into deep explanation how I2C works at ano yung mga pin at bakit siya nandyan. To make it simple na lang, so i-connect nyo na lang yung ating BCC sa ating Arduino. Meron yung 5B na pin, i-connect mo siya doon. And yung ating GND, meron GND yung ating Arduino, i-connect mo siya. Yung ating SDA, connect mo sa A4 ng ating Arduino. And yung ating SCL, i-connect mo siya sa ating SCL ng ating A5 ng ating Arduino. So, ganun lang kasimple yung connection niya. Okay, to check kung gumagana siya, lagi nyo i-double check yung ating voltage source, which is yung ating GND at BCC. Ulitin ko, yung BCC ng ating LCD is connected dapat sa 5B ng ating Arduino. And yung ating GND is connected dapat sa GND ng ating Arduino. Okay? So, kung okay na kayong lahat, which is na-check ko na to prior na ginawa tong video. So, yan. So, lumiwanag siya. And try natin lagyan ng mga errors along the way para dun sa mga beginners. So, isagad natin yung ating brightness. Okay. So, tapos na tayo sa ating software side. And punta naman tayo sa ating hardware side. Tapos na tayo sa hardware side, punta tayo sa software side natin. So, bago ang lahat, so kailangan muna natin mag-download ng ating library para mas mapadali yung programming natin dito sa ating LCD na to. So, hindi natin kailangan iisa-isahin pa yung code dito kasi meron na tong LCD.
na pwede natin gamitin, which is open source naman sa internet. So, punta kayo sa Google and type nyo na lang na LCD, which is na ito. Ayan. So, LCD, then hanapin nyo yung ito kay Bander na library. Click nyo lang. Pagka-click nyo, and yan. So, nandito tayo ngayon sa GitHub repo ng ating pagkukunan ng ating library para magamit natin or mas mapadali yung programming natin ng ating LCD, which is itong kay Bander na library na ginawa. Punta ka sa code, click mo yun yung arrow drop down, may kita mo download zip, click it, and magda-download yan. Hintayin mo matapos, and well done. So, automatic nag-open siya. But anyway, it's done. Punta ka, open natin yung ating Arduino IDE. Punta ka ng Sketch. Kahit may code to, walang problema yan, okay? So, punta ka ng Sketch, include library, add zip library, tapos punta mo kung saan napunta yung download mo. Yung directories kung saan napunta yung downloads mo. For me, is nasa download siya. Click ko lang yon yung download na yon, and open ko, and automatic yon. Mag-i-install yun sa ating mismong Arduino IDE. Sa akin is na-install ko na siya, kaya hindi ko na kailangan i-overwrite pa siya. So, I said, no. Yeah. So, now, tapos na tayo. So, and then after that, dahil hindi naman ako nag-install, so hindi ko na kailangan i-close to, tapos i-open para mag-sync yung library na yon sa ating Arduino IDE. Punta ko ng file, pero sa inyo, i-close nyo muna yung buong Arduino IDE nyo, and then after that, reopen yung Arduino IDE. Punta ka sa file, and then punta ka na example, hanapin natin yung Arduino I2C, which is na ito, Arduino Liquid Crystal I2C Library Master. Click natin yan, at may makikita kasi dito sa drop box na Hello World. Click natin yung Hello World. And lalabas yung panibagong code na yun yung example code na ginawa ni Bander na yun na gumawa mismo ng library ng ating LCD. Okay? So, I close this. Yan. Close ko to. Open natin ta. Yan. So, now, ito na yung code niya. So, i-explain ko lang briefly yung code at ano yung kailangan natin dito sa code na to at ano yung pwedeng hindi natin isama papuntang sa main file natin kung meron ka ng main file at gusto mong i-integrate yung LCD, specifically, etong library na to para mapagana mo na mas madali sa programming yung ating LCD. So, we have wire, which is, eto yung wire na to is for I2C communication ng ating Arduino. And then, hindi mo na kailangan i-install to kasi nandyan na yan, built-in na yan sa ating Arduino IDE. Ito na lang yung kailangan mo i-install, which is na-install na natin yung ating include liquid crystal na yun naman yung dinownload natin. Sa loob nito is meron tayong set of code. Okay, na dinadrive niya yung ating LCD para mas mapadali lalo yung pagko-connect natin or pagpo-program natin dun sa LCD na yan. So, ito yung class ng ating LCD at papangalan natin ng bagong LCD. At ito naman yung address, commonly yung mga LCD natin like this one, ito. So, common sa kanila na hex 27 yung kanilang address. Okay? So, kung meron kang LCD na mas bigger pa dito, like for example, 2040 na LCD, 20 by 4 na LCD, baguhin mo lang dito. Ito naman yung 16 character ng ating LCD, which is na ito. Yan. And yung 2 rows niya. Ito. Okay? Basically, ito yung properties ng ating LCD. Okay? So, ito is for LCD that begin para mag-establish yung connection ng I2C from your Arduino papuntang ating LCD. From Arduino papuntang LCD para mag-communicate na sila. Okay? Ini-initialize natin yan. So, dapat nasa setup void siya. Hindi siya sa global declaration ng ating variables. Hindi siya variables. Okay? Function siya na nasa loob ng class. Once na yung function na nasa loob ng class, they call it method. So, actually, method or function siya na kinocall natin to initialize yung communication ng ating Arduino papuntang LCD. And yung ating backlight, ito naman yung ilaw ng ating LCD, which is na ito. Okay, yung ilaw na yan. So, kung wala yan, hindi mo makikita yung text. Like for example, sa TV mo, pag nasira ka ng backlight, so kailangan mong palitan ng backlight para makita mo yung mga pictures na pinoproject ng TV mo. Anyway, so ayan. And then, ito, LCD.print. So, from class LCD, kukunin natin yung function or i-access natin yung function or method na print and ipiprint natin yung hello world. So, okay? So,
okay na tayo dito kasi ito yung default or example code ng ating LCD. Okay, punta tayo ng tools and then kung ano yung board na gamit mo. For me is I'm using Arduino Uno. Ayan. So gumagamit ako ng Arduino Uno. Ito. So that's why I choose Uno. Okay. Punta ko ng tools and then choose ko. Punta ko ng board and then Arduino AVR then Uno. Okay. So yan. And punta rin ako ulit ng tools and select ko yung comport ko kung saan nakakonect yung ating Arduino. So sa USB, yung end nito is naka-USB type yung cable niya. Connect mo lang sa port ng computer mo. And yun, madidetect na yun ng computer natin. Which na yan. So try to upload natin yung ating code. And medyo ano yun natin na konti. Uploading, done uploading. So makikita nyo sa ating LCD here. So wala kayong makikita. So dun sa mga beginner, dun huwag kayong magpanik pag ganito. May trimmer yan sa likod na ina-adjust yung ating brightness ng ating backlight para makita natin yung text. Okay, so i-adjust ko lang and then self-preferences nyo yan kung gaano kalino yung gusto nyo. So yan, so nakikita nyo yung hello world. Okay, so here, like for example, ita-transfer mo na siya sa main program mo. Copy mo lang to. Kailangan mo i-copy to at ilagay mo sa itaas and then ito sa setup at itong dalawang to. Like for example, yan, tinanggal ko na yan. So, this one is comment lang naman. Yan. So, I have this. Kunyari, ito na yung pinaka-main file ko. Yan. So, yun. So, kailangan mo lang naman na yung mga method na nasa class ng LCD na to is like for example, this one. LCD clear. So, from the world itself, kiniklear niya kung ano yung na-print natin dito sa ating LCD. So, after that, meron din tayong class na sinasabi na LCD.setCursor. So, medyo upgraded yung IDE na gamit ko, which is na meron siyang pinipredict kung ano yung gusto mo. So, 00. So, eto yung, yung coordinates kung saan magpiprint yung ating LCD. Like, for example, 00. So, sa taas siya, pag ganun. Okay? So, yan. And then, after that, LCD print. Yan. Open and close parenthesis. Yan. So, like for example, SpecTech. Yan. Okay? And after that, try to print muna. And makikita natin, nilagyan ko to ng, kunyari, errors or something bug na sinasabi nila. I do it with the purpose para makita natin kung, like for example, nag-error, pangit yun dito. Okay naman yung code mo, tinanggap ng Arduino, pero pagdating dito, ba't walang piniprint yung ating LCD? So, sinasadya kong magkaroon ng error or magkaroon ng mali doon sa ating code. Actually, walang mali. Meron lang siguro mislogic na sinasabi. Kagaya nito. So, wala ka nakikita. Yan, kahit idikit ko yan, wala ka nakikita. Okay? So, reason behind is ito. Kiniklear niya, then magpiprint siya, and then after nun, wala na siyang code sa kasunod, is babalik ulit siya sa taas, kiklear niya. So, mabilis yung clear niya. Clearing niya ng text, mas mabilis sa pag-project kaysa dun sa pag-clear. Okay? Mas mabilis yung clear kaysa sa pag-project ng text. Okay? Kasi dito, medyo may propagation delay pa dito na tinatawag to sa electronics, kaya hindi niya agad na project lahat, kaya wala ka nakikita. So, pagka-project niya ng text, automatic delete na agad siya kasi yun agad. So, ang paraan dyan is lagyan natin ng delay. Okay? So, kung ayaw nyo ng delay, you can use millis. Okay? Kung ano man yung millis na yun, susunod natin. Pag may nadaanan tayong gagamit ako ng millis dun sa project, dun ko i-explain yung millis. Okay? So, nilagyan ko siya ng delay. So, clear, and then project, and then magde-delay siya. Kaya may kita mo yung ating text. Like for example, this one, SpecTech. Okay? So, like for example, I do it gawa ko dito ng integer. Kung ano man yung integer na yun, susunod na counter, I call it counter, then 0 counter. Yan, plus, and don't mind mo na yung iba, focus mo tayo sa LCD. Here, pwede naman tayo like for example, gusto natin mag-print sa baba, so we can put here 1. Okay, eto yung taas na to, 0 and 1. Index position 0 to and 1. So, ito naman is yung 16 dito. Or from 0 to 15. So, dito is ipiprint ko kung ano yung counter na to. Okay? So, actually, nagka-count lang naman to. Ng 1, 2, 3, up to 32,787 to be exact.
And after nun, mag-roll back siya into negative naman. From 32,768 naman. I don't know. Ayan. Ayun. So, nakikita nyo is yan, nagka-count na siya ng 1, 2, 3 hanggang 5. Okay? Okay. Every 100, every 1,000 milliseconds is equivalent to 1 second. So, okay. So, ibig sabihin, meron tayong counter ng 1 second. So, ayun. So, yan na muna for now. At siguro, susunod na, gaya na sabi ko, ito is parang project lesson, parang gano'n. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-program ng Arduino using sa project kong ginagawa na hindi naman confidential. So, sunod natin is alamin natin kung paano gumagana to. Mabilis lang, madali lang. And then, after nun, punta tayo sa servo motor and then pagsasamahin na natin. Okay, so ganun na lang siguro ako magturo. Okay, para dun sa mga beginners na gustong mag-program ng Arduino, hindi to ganun kadali, hindi to ganun kahirap para i-program. Huwag kayong matakot. Hawakan nyo yung keyboard nyo at mouse, mag-program kayo. Program lang naman yan, text lang yan, itatype po lang yan. Okay, kung masira man to, napakamura na nito. Actually, may bili ka dito na 300 na Arduino plus 200 so 500. Siguro medyo malaki yun para sa mga estudyante. But anyway, so kung yumaman ako, huwag ka magalala, i-sponsoran ko kayo ng Arduino. Joke! So, yun na lang for now. And once again, I'm Floyd from The Spec Technology at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat.